God bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang Haier two-door refrigerator na inverter. Ayan. Siya ay 10 inverter. At bali tinanggal na natin yung mga nasa loob niya. Ayan. At maganda pa yung kanyang loob. Kaya gagawin natin yan. At yan nga, pagkatapos nga ng ating pagsusuri, ay nakita natin na may butas pala yung condensing unit niya. At i-recoil natin yan, maglalagay tayo ng bagong condenser. So ito, katulad ng dati, ito yung ating filter dryer na gagamitin. Yan. Naku, matigas. Ayun. Ayun, oh. Yan. Ilalagay natin sa dito. Dito ang lagay niyan. Ayan. Ayun, oh. Bali, yan po na-check ko na yung evaporator section yan at wala naman tayo nakitang leak. At na-flushing na rin natin yan. Yung kanyang evaporator section, paging yung ating condensing na yan, ay pinlasing din natin. Hindi natin pwedeng sabit yan ng hindi natin na-flushing dahil hindi natin alam kung ano yung naging problema ng tunay na pinaglagyan ng condensing unit na yan. Hindi natin alam kung 134A o ano, R600. So maganda talaga flashingin. At matapos ng ma-flashing yan, ikinabit ko na at inilagay natin yung bagong filter dryer. Ganun lang kahaba ang ipapasok natin. Ayan. Sa pagpapasok ng capillary tube dyan sa kanyang filter dryer ay may sukat tayo na sinusunod dyan. Ako, ang pinapasok ko lang dyan ay halos 1/4 lang yung clearance kasi yung harap ng filter dryer niya, yung maliit na butas niya, meron dyang cleaner o yung filter cleaner na nakaharang dyan. Yun ang sumasala dun sa lahat ng foreign particles na sumasama dun sa filter dryer kasi hindi pwedeng mabarahan yung maliit niya dahil napakaliit lang ng butas ng capillary. Kaya ang ginagawa ko dyan, sinusukat kong mabuti yung aking ipinapasok na haba para hindi siya bumangga dun sa kanyang filter dryer o dun sa filter strainer. Bali, kapag maganda yung pagkaka-flashing natin sa system, kahit na hindi na tayo gumamit ng plug, at yan ay sure ball, hindi yan magbabara o hindi magkakaroon ng problema yan. Basta maganda lang yung flashing. So yun, ilagyan na natin siya ng 100 PSI. At nakapag-leak test na rin tayo. So ayos na yan. Kumpirmado ng walang leak yung ating mga hinang. Ayan, oh. Hindi tayo gumamit ng glue dyan kasi maganda yung pagkaka-flashing natin. So magpuproceed tayo ng pag-vacuum. So yan, nakakakuha na tayo ng negative 47, 48. Tindi naman ang lamig nito. Yan, negative 50. Malamig pa sa pakpak ng eroplano kapag nasa taas na. Negative 50 lang dun Ito, nag 55 pa, oh. So ayos. Ang ganda siguro ang loob nito. Ayun, oh, lamig, oh. Ito yung loob yan. Ano lang yan? Wala pang 30 minutes yan. Negative 61 na. Ayun, nag 62 pa. Aba, tinding mag-yellow nitong rip na to. So yan. Bali, ang nangyari dito sa ni-recoil natin na condenser ay 9 bend dito sa lugar na to. Ayan, magmula dun sa taas, siyam yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. 9 bend dito naman, 8 bend dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, bali 8 bend dyan sa kabila. At nakita nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang performance. So ngayon, kagaya ng dati, palibasa ay tapos na, i-bend na natin, i-pinch off na natin to. Isasarado natin yung lugar na yan.
Ayos na. Sarado na yan. So yan nga po, dyan natapos yung ating ginawa na isang higher two-door refrigerator na inverter na naging problema nga niya ay nagkaroon siya ng butas. At i-convert nga natin, i-recoil natin yung kanyang condensing unit. Bali ito yung mga naputol sa kanya, yan. Tsaka yun, yung nasa loob na yun, yan. Ito pa. Yan yung original niya na pinalitan niya natin ng condensing unit. So marami pong salamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa aking mga video at sana ay meron kayong natututunan. So yan na. Tapos niya nating may pinsok ngayon lang ay muli natin siyang pinandar at yan, okay na yan. I-deliver na natin yan. So marami pong salamat muli sa patuloy niyong pag-subscribe sa akin. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na rin po. Nawa po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumagana sa ating lahat. Marami pong salamat. God bless po.